ito pong naturang munisipalidad ay classified as first-class municipality. Ang mayor dito ay isang June Sumbo. Ang congressman dito incoming ay pwede na ninyo i-play yung video, no? Kung mamarapatin po ninyo. Opo, ang congressman dito incoming daw si Steve Chongbian at yung gobernador nito ngayon, mga kapatid, ay itong si Governor, kapatid po ito ni Manny Pacquiao. Opo, si Rogelio Ruel D. Pacquiao. Siya rin po ang gobernador itong huli. Re-elected siya as governor. Ang vice governor po ay si Danny Bogie Martinez, bago daw pong vice-gobernador. Ang istorya po dito, mga kapatid, kaya po ito nakakuha ng atensyon dahil yung visuals nito tumatawid sa malalim na ilog halos hanggang leeg. Ang lakas po ng current at medyo kinakailangan po ng tumutulong ng mga mahuhusay sa tawiran ng ilog para makatawid yung mga guro. Doon sa aking panonood ng report nito kanina, baby girl, ay lumalabas na itong mga gurong ito ay taga ibang barangay, iba silang lugar, at sila po ay naglilingkod roon sa kanila pong paaralan dyan po sa nasabing sitio, at they stay there for a week bago sila mag-uwi ulit. At may mga guro din naman doon sa lugar na ito. And ito nga po, no, yung kalsada sa visuals ngayon, para bagang track ng motocross. Opo. Ito ho yung hinahanap ng mga motocross riders. Gustong gusto nila ito. Yung challenging na para bagang talagang matutumba ka dahil sa kapal ng putek at lalaki ng mga bato. Nung tumawid po ito sila Braille, sila ay mapalad na mababa po ang tubig ng ilog. Iba po kasi ang style dyan sa pagtawid. You have to go with the flow. Otherwise, matutumba ka, malulunod ka, maaagos ka. And nakakatuwa po naman din dahil itong mga bata po sa visuals nito, mga naka-uniforme, ibig sabihin, yung mga magulang doon ay gustong-gusto rin po talaga nila, di ba? Na makapag-aral po ang kanilang mga anak, bagamat wala silang kuryente doon at kulang po sa mga resources. Isa po ito sa mga tinagurian pong last mile schools. Kaya ang tanong nga din po natin dito, ito ho yung kanilang classroom. Nakita po ninyo, mukhang ang gawa nito hindi standard na classroom. So ang tanong ho namin dito, kailan kaya ito maaabot ng programa ng DepEd at kailan po dito kikilos yung lokal na pamahalaan? Kasi ito po ay kanilang supposed to be din po responsibilidad, hindi lang po ng DepEd. Kapag ganyan po yung mga lugar, dapat nga po dyan tutulong-tulong. May mga ilan po mga lugar din, baby girl na mga island barangay. Meron din po talagang nasa tuktok po ng bundok. No? Ang dami po, doon nga sa amin, may isang barangay doon sa Alang-Alang, Leyte. Ang tawag sa barangay ay Barangay Langit. Bakit Barangay Langit? Talaga namang nasa langit, no? Nasa tuktok ng bundok, ang taas. Hindi inaabot ng kuryente. Opo, at pati ho yung mga health resources dati, hindi rin po nakakaabot. Marami pong ganyan mga lugar sa ating pong bansa. Kahapon po, doon sa ating Think About It, na ang title ay Leadership Crisis equals Learning Crisis. Nabanggit po natin, ito pong sinasabi ng ating Pangulo na ang ating pong shortage sa ating pong silid-aralan ay higit sa 160,000 classrooms. Kaya inaamin niya naman na talagang napabayaan daw. Napabayaan daw talaga. Kaya ito ngayon ang ating sitwasyon, yung learning crisis, at ito nga pong problema din natin ngayon sa napakarami pong mga ibang pang mga pangangailangan para po sa ating pong edukasyon. So, mga kapatid, sa puntong ito, maganda rin po nating mapagtanto, magkano na ba so far ang nailaan nating pera sa DepEd magmula lang po noong 2022. Although kalagitnaan po ng 2022 pumasok ang Marcos administration, and that time din po ang kanyang itinalaga bilang sekretary ng DepEd ay si Vice President Sara Duterte. From 2022, ito po yung pambansang budget po ng DepEd. Hango po sa GAA ito. Opo. 2022, sabi ko nga doon sa ating pong Think About It, mga kapatid, taon-taon na lang, palaki ng palaki ang budget ng DepEd. Taon-taon na lang, yun pa rin po at yun ang problema.
taon-taon na lang, yun at yun din po ang eksena. Opo. So ngayon, ang tanong nga natin dito po sa kaso po nitong eskwelahan na ito, sa barangay po, diyan po sa Sarangani Province, ba't kinakailangan pa, no? Na ganito ang maging report at ano ang ginagawa unang-una nung kanilang lokal na pamahalaan dito at ng kanilang kinatawan. Kasi yan po ang kanilang responsibilidad eh. Kaya nga ang tawag sa iyo ay representante, di ba? Dapat agad natutugunan ang gantong uri ng mga concern kasi ikaw yung tulay nila sa national government. Eto for 2022 mga kapatid, ang budget po ng DepEd ay 592 billion 695 million 781,000. 2023, 678 billion 317,321. I'm sorry, 317 million 321,000. 2024, 717 billion 663 million 478,000. 2025, it's 737 billion 84 million 501,000 pesos. Suma total, 2022 hanggang ngayon 2025, ang total na budget na po just for these years ng DepEd ay umabot po sa 2 trillion 725 billion 761 million 81,000 Philippine peso. FM. Bahagi po ng budget na ito lagi ay yung pong budget for basic education facilities kung saan po diyan kinukuha yung budget para sa construction ng mga school buildings kasama na yung last mile school building kung tawagin. Okay, so ito nga po ngayon ang sinasabi, di po ba? Sa gantong kalaking budget, ang tanong dito, kailan pa maaayos yung, sabihin na po natin, wag na lang yung kalsada. Kasi baka ho, mahirapan yung mga naandoon na kinatawan. Opo. Yun na lang classroom mismo. Yun na lang kuryente po ng lugar eh. Kailan maaayos? Hindi po ba? Sa halagang 2.7 trillion pesos na pambansang budget magmula noong 2022 lamang hanggang sa ngayon. Hindi sila nag-iisa sa ganito pong sitwasyon. Kaya nga po, kung magtataka po ang ating presidente kung bakit napabayaan ang edukasyon, opo, siguro, kung kauupo mo pa lamang, nakakatatlong taon na. So meron pa ho naman siyang 3 years, di ba, na natitira. Ang punto lang po dito is that hindi maitatanggi na ang problema pa rin po dito sa usapin po ng edukasyon at pambansang budget sa edukasyon ay still, wala na pong iba, still corruption. FM. Think about it. Opo, lagi pong ganon ang kwento, hindi po ba? Lagi pong naandun po ang usapin, korupsyon. Kasi nga po, kagaya kahapon po sa atin Think About It, nailabas po natin yung COA report na, sa dinami-dami po ng kontrata sa school building projects, nakapagbigay na po ng down payment ang gobyerno sa mga kontratista, 500 araw ng delay yung project, mismong yung pong proponent hindi makontak yung kontratista, doon sa kanila pong binigyan ng kontrata, inabandon na po yung project. Oo. Sinasabi ng COA, ultimo kayo, hindi nyo na makontak yung kami pa kaya. Hindi ba? Ganun po yun eh. So basically po talagang ang problema po natin hindi po pera eh. Kung hindi yung mga taong swapang sa pera.